Nagpakasal ako sa maling tao. Ang blind date ko. Nagkita ulit tayo. Nagkakamali ka ng tao. Huwag ka nang magsalita. Pwede ko bang hawakan ang abs mo? Ano nga ulit ang pangalan niya? Ang marriage certificate ay kailangan kong hawakan muna. Kailangan kong i-file ito sa kumpanya. Sige po. May business trip ako. Ang address ay 93 Subdivision, Santang Road. Building 1, Unit 1008. Ang password ay 3037. Pwede kang lumipat doon anumang oras. CJ. Hello. Bakit hindi ka pumunta sa blind date mo sa kuya ko? Sabi ni kuya, nakasuot siya ng maskara. Naghintay siya sa bar hanggang madaling araw. Wala man lang siyang nakitang babae. Baby. Nasa labas ako ng Civil Registry Office sa Joanne Road. Pwede mo ba akong sunduin? Hinti ka lang. Oy, bagong kotse. Kotse ito ng kuya ko. Tara, sakay na. Paparating na. Naku, Hoy, hindi mo pwedeng basta-basta hawakan ang mga gamit niya. May OCD siya. Madalas siyang magalit. Maliban sa magiging asawa niya. Walang pwedeng humawak sa mga gamit niya. naiintindihan ko. Ang amoy sa kotse na ito, bakit pareho sa amoy ng aking flash marriage husband? Nga pala. Bakit ka nasa Civil Registry Office ngayon? May nakasama ako. Para maging responsable, nagpakasal kami. Paano na ang kasunduan na pakakasalan mo si kuya at ang pagmamana ng malaking kayamanan ni kuya? Ay, Mag-divorce ka. Bago pa malaman ni kuya. Mag-divorce ka na agad. ay. Hindi pwede. May cooling off period pa para sa divorce, 1 buwan pa. At saka, gwapo rin siya. Mas gwapo pa kay kuya. Ang kuya ko, isang male model. Pinupuri siya ng kanyang mga fans, na parang nasa langit na. May mas gwapo pa ba sa kanya? Gaano kagwapo? Ano ang pangalan niya? Pakita mo sa akin ang marriage certificate. Kinuha niya ang marriage certificate. Siguradong scheme ang guy yan. Dark-hearted. Hindi yan asawa. Baka girl ang namayabang. Ang asawa mo. Alin ang gusto mo? Sabihin mo sa akin ang sukat ng daliri mo. Piliin mo yung pinakamalaki. Ang maliliit na singsing na may brilyante ay walang halaga at hindi pa nagme-maintain ng value. Hindi ba masyadong mahal? Naubos na ang lahat sa'yo, tapos nagtitipid ka pa rin para sa kanya dito. Kaya pala niloko ka ng isang scumbag ng ilang taon. Honey, gusto ko yung pangatlo mula sa kanan, yung pinakamalaking pigeon egg na singsing. Honey, gusto ko yung pangatlo mula sa kanan, yung pinakamalaking pigeon egg na singsing. Ang sukat ng daliri ay 7.5. Salamat, honey. Paumanhin po, sandali lang. Hello, Tita Wang. Nasa bahay po ba si Henny? Nasa bahay po, nakikipag-chat sa kaibigan niya. Siya ba yung mapayat, matangkad, yung kaibigan na may nunal sa gilid ng mata? Opo, siya nga po. Sir, kailangan niyo pa po ba ito? Pigeon egg, diamond ring. Ang sukat ng daliri ay 7.5. Pakibalot na po. Sige po. Pumili ka pa ng isa. Ha? Ikaw ang pumili. Phew. Masyadong mahal talaga yung pigeon egg na singsing. Kaya yung nasa dulong kanan na lang. Ibalot na rin po ito. Sigurado, naisip niya na masyadong mahal yung pigeon egg na singsing, kaya hindi niya binili. Ang umasa sa lalaki ay hindi kasing ganda ng umasa sa mga kaibigan. Sa susunod, kukunin ko ang pera ng kuya ko para bilhin para sa'yo. Teka, yung boses ng kuripot mong asawa, parang pamilyar. Pero wala naman akong ganyang klaseng kuripot na lalaki sa paligid ko. Siguro, mali lang ang narinig ko. Naku po, yan ang malaking brilyante. Talaga bang binili yan ng asawa mong manloloko para sa'yo? Wow!
Ang kinang nito. Siguradong 10 milyong piso pataas yan. Ang taong kayang gumastos ng ganoong kalaking pera ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Nandyan ka ba? Ang prangka mo. Ako na ang bahala. Hubby, miss na kita. Gusto ko lang makita. Ang napakagwapo mong mukha. Mag-video call ka naman sa akin. Hubby, miss na kita. Gusto ko lang makita. Ang napakagwapo mong mukha. Mag-video call ka naman sa akin. Ang babaeng yan, puro kalokohan lang ang alak. Hoy, Tita Wang. Pinagawa ko si Elena ng 200 push-ups, hindi ba niya natapos? Opo, sir. Nakagawa lang po si miss ng 100. Tapos, utang na po ang iba. Ngayon, ipagawa mo agad sa kanya ang natitirang 100. Pagkatapos ng kalahating oras, titignan ko sa video. Kung hindi, dadagdagan ko pa ng 500. 82. 83. Grabe naman ang pagpapahirap sa bata. Hoy! Ikaw! Ay. Nasaan ang video ng asawa mo? Gusto kong makita. Sa wakas, nakaabot din ako. Ay, medyo inaantok na ako. Matutulog na ako. Umalis ka na. Mag-isa akong matutulog ngayong gabi. Inaantok na talaga ako. Hoy, bakit? Bakit hindi ka maayos magdamit? Katatapos ko lang maligo, natatakot akong baka matagalan ka sa paghihintay. Saka, hindi naman ako nakadamit, hindi mo pa ba nakita? Kahit na, dapat itali ang sinturo ng iyong bathrobe. Nasa labas pa ang kaibigan. Ang mga lalaking kasal na ay dapat maging disente. Huwag mo siyang takutin. Babalik na ako bukas. Anong gusto mong regalo? Wala akong gusto. Hindi pa tayo gaanong magkakilala. Marami ka nang naibigay. Hindi magkakilala? Sa tingin ko, magkakilala na tayo. Yun, pagbalik mo, ipapakilala kita kay Elena. Magkita kayo. Nagpakasal ako ng mabilis. Medyo nag-aalala siya sa akin. Gusto ka pa rin niyang makita ng personal. CJ, ikaw ang bahala. Elena, Hi, Shibaw. Kasi, si mama ngayon, sa bahay namin, inayos ang blind date para kay kuya. Lumabas tayo at panoorin ang press conference ni kuya. ay, natatakot ka kay kuya kaya gusto mong tumakas, di ba? Ay samahan mo na ako. Napakasungit ni kuya. Lumayo ka rin sa kanya. Ha, tara na. Ay, dahan-dahan. Ma, Oh. Ito ang panganay kong anak. 28 na siya, malusog ang katawan at isip. Wala pang karanasan sa pag-ibig. Mag-usap muna kayong dalawa. Magkakilala kayong mabuti. Hi. pasensya na po, kasal na po ako. Kakakasal lang po namin, hindi ko pa nasasabi sa pamilya ko. Ayaw mong mag-blind date. Hindi ka ba pwedeng makipag-ugnayan ng maayos? Bakit mo sinabing kasal ka na? Kung ganyan ka, paano kita hahanapan ng asawa? Baka naman problema ka sa katawan. Ano po ba iniisip nyo, ma? Kasal na po talaga ako. Kalokohan. Tingnan nyo po, may marriage certificate na ako. Siya po ang asawa ko. Ito. Hindi ba ito ang kaibigan ni Bea? Nagiging masama ka na. Natuto ka ng gumamit ng photo editing para lokohin ako. Nakita ko na ang trick na yan Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang asawa ko. Ikaw. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Kuya Paulo. Salamat po sa inyong pagmamahal. Mahal ka namin, Kuya Paulo. Sir Paulo. Pa-autograph po. Sige po. Ang gwapo ni Sir Paulo. Babe, mamaya sa Q&A, magtaas ka ng kamay ng buong tapang at makipag-ugnayan kay Kuya Paulo. Ilang beses ko na bang sinabi, kasal na ako, may asawa na ako. Hindi ko na pwedeng isipin si Kuya Pao. Issue ito ng moralidad. Ay, okay lang yan. Alam kong napilitan ka lang magpakasal sa isang mapanlinlang na lalaki. Kahit magtaksil ka, hindi kita sisisihin. Hawakan mo to. Sige na. Ay, Ang gwapo ni Kuya. Ay.
Sino yan? Sino siya? Hello po. Bakit siya nakatayo sa unahan? Paano siya nakakuha ng autograph? Go lang. Kung tatakasan ko to, baka mapahiya si Kuya Pao. Ang excited ko. Sa wakas, nakita ko na si Kuya. Ito po ang regalo ko para sa sana magustuhan. Salamat sa pagmamahal mo. Sana patuloy mo akong bisitahin. Sandali lang, Ineng. Ngayon ka lang nakita ang idol mo. Hindi mo ba gusto ng yakap mula sa kanya? Yakapin mo. Yakapin mo. Sige na nga, yayakapin ko na. Sino yan? Bakit siya ang niyakap? Oh, bakit nandito si kuya ko? Pasensya na, Bea. Kailangan ko nang umalis. Kuya, bakit ka nandito? Salamat sa inyong lahat sa pagmamahal kay Angelo bilang kanyang boss. Nandito ako ngayon para sorpresahin siya. Sana umunlad ang kanyang karera at lumawak ang kanyang mga plano. Ang aking biglaang asawa. Siya pala ang sugar daddy ni Angelo. Huwag kayong magkamali, mga kaibigan. Kuya ko yan. Tunay kong kuya. Salamat sa pahayag ni kuya. Ito ay matibay na samahan ng magkapatid. Sabi-sabi, may kapatid na babae lang si Angelo. Saan naman galing ang kuya niya? Pero totoo raw na malaking sugar daddy siya. Nagseselos ang sugar daddy. Umakyat pa sa stage para agawin siya sa fans. Tingnan mo ang tinginan nila. Ang daming kahulugan. Wow. 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 Angelo, kuya. Aalis na ako. Sige. Sumakay ka na. Esan. Esan. Yung. Engan. Paolo. Oh, Paolo pala. Maghiwalay na tayo. Pasensya na, hindi ko alam dati na. Naghahanap ka ng beer. Pumunta na tayo sa Civil Registry Office ngayon. Para mabawasan pa ng isang araw ang cooling off period. Oh, kapatid ko yung kanina. Ang isa ay may apelidong Jing, ang isa ay Zhang. Niloloko mo ba ako? Kung ganoon, mas lalong hindi pwede. Narinig ko, ang kuya ni Angelo ay napakahigpit at makaluma. Mahilig din siyang magparusa ng push-ups. Bukod pa rito, 30 taong gulang na siya. Masyado kaming malayo sa edad. Kung totoo ang kuya kanya, mas lalo akong makikipaghiwalay. Kaya pala ang asawa ng boss. Ayaw na ayaw sa kanya. Narinig ko ang malaking chismis na yan. Patay, baka matanggal ako sa trabaho. Boss, pupunta lang po ako sa CR. Ang sama pala ng reputasyon ko. Ganito po kasi. Ako ang financier ni Marco. Dahil maganda ang relasyon namin ng pribado, tinatawag namin ang isa't isa na magkapatid. Pero wala po kaming relasyon sa dugo. Kahit na ang huling beses, ay ang una ko, ang aking sexual orientation, ay napaka-normal po. Talaga? Totoo po. Si Marco, hindi po magaling. Ipinagbilin po siya ng kanyang ama sa akin para alagaan. Kaya, magdidiborsyo pa rin ba tayo? Grabe. Ang laki naman ng bahay mo. Hindi ka pa nakakabalik dito. Mula ngayon, ito na ang ating magkasamang ari-arian bilang mag-asawa. Binigyan na kita ng password noong ikinasal tayo. Itong mga araw, sa bahay ako ng kaibigan ko wala akong oras para bumalik at tingnan. Dito ka na tumira, hindi maginhawa sa bahay ng kaibigan mo. Ha? Sa sarili mong bahay, umupo ka lang ng komportable. Salamat. Mahilig din siyang maglagay ng lemon sa tubig niya. Ginang Reyes, gusto kong makipagkasundo ng 3 patakaran sa'yo. Ano po? Bilang isang kasal na tao, naniniwala ako na ang aking magiging kasal ay hindi dapat maging kasing formal. Tulad ng sa atin ngayon, malayo at malamig. Ang gusto ko ay isang relasyon sa kasal na puno ng pagmamahalan at pagtutulungan. Kaya sa tingin ko, dapat muna tayong magpalalim ng damdamin. Magpalalim ng damdamin? Batay sa mga layunin sa kasal na nabanggit, gumawa ako ng kaunting pag-aaral. At binuo ang sumusunod na 3 patakaran sa loob ng kasal. Una, simula ngayon, dapat tayong matulog sa isang kama. Pangalawa, tuwing weekend, kailangan ko ng isang date. Pangatlo, minsan sa isang linggo. Ano sa tingin mo? Ah, ganito po kasi. Una, hindi pa po tayo masyadong magkakilala.
Ako po kasi, hindi ako makatulog sa ibang kama. Kung matutulog po ako kasama ka, baka hindi po ako makatulog ng maayos. Pangalawa, hindi rin po pwede. Alam mo naman po, photographer po ang trabaho. Sobrang busy po ng trabaho ng photographer. Minsan po, kapag sobrang dami ng trabaho at nag-overtime, umaabot po ng kalahating buwan o isang buwan. Pangatlo, hindi rin po pwede. Ang mga bagay na ito ay dapat kusang mangyari. Kung ipipilit po natin, edi wala na po tayo. Pinagkaiba sa iba. Hindi naman po siguro siya magagalit, di ba? Sige, pumapayag ako. Basta't nasa loob tayo ng kasal. Lahat ay susundin ko ang mga patakaran mo. Pero kailangan muna nating magpalalim ng damdamin. Okay lang ba? Kaya pala, ang kasunduan natin, parang wala lang di. Engan. Ayos lang, pwede, pwede. Kung gayon. Ma'am Jing. May oras po ba kayo ngayong hapon? Ha? Ako po ay nag-set ng appointment sa Real Estate Transaction Center para ilipat ang bahay na ito sa pangalan mo. Ang bahay na ito. Kapag nailipat na ang bahay sa pangalan mo, makakabalik ka na sa pagtira dito nang walang alinlangan. Ayoko po kasing sa loob ng kasal, magkahiwalay kami ng asawa ko. Ito. Ang bilis naman. Yun, sa totoo lang po, may sarili din po akong maliit na apartment. Paano kung... Huwag na. Ang sayo ay sayo. Kahit kasal na tayo, hindi ko po inaasamang anumang ari-arian mo. Kahit real estate man o savings, hindi mo na po kailangang sabihin sa akin ang detalye. Mahirap po para sa isang babae ang kumita ng pera. Ipon mo na lang po iyan para sa sarili mo. Sa ginagawa mo po, hindi ka po ba nalulugi? Hindi po. Ang mapakasalan ka. Malaking pakinabang po sa akin. Jingzo, nagkakilala na po ba tayo dati? Ah, Sandali, pababa na si kuya. Bilisin mo, umalis na tayo. ha, Tara na. Siguro. Hindi mo ako kilala, ano? sa guest room ako matutulog. Huwag na. Sa master bedroom ka matulog. Dito ka matulog. Sa guest room ako. Hindi ba't hindi ka sanay sa ibang kama? Kung gayon, sanayin mo muna ang kama ko. Kapag nasanay ka na, babalik ako dito para matulog, para mas madali. CJ, Ang mga gamit sa banyo, pwede mong gamitin lahat. Masyadong nagmamadali ngayon, hindi ako nakapaghanda ng pajama para sa'yo. Ito ang pajama ko, na laban na ito. Lanan, ngayong gabi, pagtiyagaan mo muna. Pwede ba? CJ, Ang dala niya ay, ang maliit na diamond ring na pinili niya. Kung gayon, good night. Isaf, good night. Wife, ang amoy ko ay nasa buong katawan mo. Ano ang iniisip mo? Huwag kang mag-isip. Hindi na ako mag-iisip. Ning. Magkahiwalay ng kwarto. Nakatulog na kayo ng magkasama. Yung lalaki, anong pinagmamalaki niya? May posibilidad ba na ako ang gustong magkahiwalay ng kwarto at ako rin ang nagpapanggap na malinis? Tama ang pagpapanggap mo. May mga lalaki talagang hindi magaling. Kailangan mo siyang ipa-medical check-up bago kasal, para makita kung mayroon siya anumang sakit. Bukod pa rito, dalhin mo siya bukas para makita ko. Tatawagin ko si mama at si kuya, para sabay-sabay namin siyang suriin. Narinig mo ba? CJ, kung gayon, dadalhin ko siya sa bahay ng mga Crane bukas.
Gising ka na? Kumain na tayo ng almusal. Ethan, Ang mga trabaho ko nitong nakaraang panahon, lahat ay nasa capital city. Ethan, Naaalala mo pa ba ang password ng kwarto? naaalala ko. Gusto mo bang magpahanap ako ng tutulong sa paglipat ng gamit mo? Wag na, kaunti lang naman ang gamit ko. Hindi na kita aabalahin. Ethan, Cuff, ikaw. Pwede mo ba akong samahan sa hizay ngayon? Ang mga magulang ng best friend ko at ang kuya niya gusto ka raw makita. Huwag kang kabahan, mababait naman sila. Saka, di ba kilala mo si Zhang Hexe? Kapatid niya ang best friend ko. Baka magkakakilala na pala kayo. Kilala. Sobrang kilala ko siya. Kung ganun, mas lalong hindi pwede. Narinig ko, ang kuya ni Zhang Hexe ay strikto at makaluma. Kung ikaw nga ang kuya niya, mas lalo akong makikipaghiwa. Kumain muna tayo. Pagkatapos, ihahatid na. Kita. Esav, CJ. Pagkatapos kumain, dadalhin ko na siya. Okay, okay. Handa na ang buong pamilya. Hello, Ningning. Bea, pasensya na talaga. Biglang inatake at nahimatay si Lolo. Kailangan naming pumunta agad sa ospital. Hindi na namin makikita ang asawa mo. Oh, huwag kang mag-alala. Okay lang ako, huwag kang magmadali. Bilisan mo na sa ospital. Huwag nang magsayang ng oras. Anong nangyari? Yun, si Lolo ni Ningning nagkasakit, dinala sa ospital. Kaya siguro hindi na tayo makakapunta sa hisay ngayon. Okay lang. Tamang-tama, matutulungan kitang lumipat. Ethan. Aling Maria, Binibining Bea, nakabalik na po kayo. kukunin ko lang po ang gamit ko at aalis na. Mauna na po kayo sa trabaho. Ay, sige po. Hintayin mo ako sa sala. Bababa ako pagkatapos kong ayusin ang damit. CJ, Ethan. tutulungan ko siyang lumipat. Nakahanap na po ng bagong tirahan si Binibining Bea. Tinutulungan po siya ni Sir Paulo na lumipat. Napakabait naman po niya. Bumalik na po kayo, pero bakit ang dami niyo pong dalang regalo? Ito po ay dala ni Bea para sa mga magulang ko. Pakibigay na lang po. Si Binibining Bea naman po, ang tagal na po niyang nakatira sa bahay natin, pero nagpapakapormal pa rin. Ako na. Salamat. Kumusta po si Lolo? False alarm lang. Hindi kumain ng almusal si Lolo, tapos nag-jogger, kaya nahilo sa gutom. Okay na siya pagkatapos kumain ng 2 malaking pandesal. Yun. Didiretso na lang ako sa office. May shoot ako mamaya. Ihatid mo na lang ako sa tabi ng kalsada. Ihahatid na kita. Wag na, magtataksi na lang ako. Okay lang, nadaanan ko naman. Hindi ka abala. Papunta rin ako sa office. Salamat. Hello. Pinagpanggap mo akong may sakit kaninang umaga. Alam mo ba kung gaano kahirap magpanggap na nahimatay para maging makatotohanan? Sa pilitan ako, kumain ng 2 malaking manto. Halos ikamatay ko sa pagka-suffocate. Para maranasan niyo po ang init ng pagmamahal ng pamilya. Naku, puro kakalokohan. Sa lolo mo pa, ginawa ang panloloko mo. Bilasin mo, sabihin mo na, bakit mo ba ako pinagpanggap na may sakit? Lihim mo bang dinala ang girlfriend mo dito sa bahay? Magmamaneho na po ako. Huwag na po kayong magtanong pa. Magpahinga na po kayo ng maayos. Paalam na po. Bea, dito ka nga pala nagtatrabaho. Kanina pa ako naghihintay dito buong hapon. Sa wakas, nahintay din kita. Hoy, break na tayo, di ba? Ang ginagawa mo ngayon ay stalking. May parusang 5 hanggang 10 araw na pagkakakul. Huwag mo akong piliting ipablotter ka. Oy. Bea, huwag ka nang magalit. Nagkamali ako. Hindi ko nahahalikan ng ibang babae. Bumalik ka na sa atin, Bea, please. Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Kahit kumain ka pa ng tae.
Hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Naiintindihan mo. Kailangan mo bang magsalita ng ganyan kasama? 3 taon din tayong nag-date. Ikaw ang unang gumawa ng nakakadiring bagay sa akin, di ba? Hi. Ganyan na ako kadesperado. Ayaw mo pa rin akong patawarin, di ba? Ayaw mo na talagang makipagbalikan sa akin, di ba? Pwede ba, lumayo ka na sa akin. Kahit mamatay pa ako. Hindi ako makikipagbalikan. Bitawan mo ako, uuwi na ako. Wala kang magulang. Lumaki ka sa mga tiyuhin. At tiyahin mo sa mga kamag-anak mo. Saan ka kukuha ng bahay? Talagang sinira kita noon sa pagpapalayaw ko. Kaya akala mo may gusto pa sa'yo, di ba? Bitawan mo ako. Sabihin ko sa'yo, kung wala ako, mas masahol ka pa sa asong gala sa kalsada. Sumama ka sa akin, umuwi tayo. Kinasal na ako. Pasensya na ha, binigo kita, may pamilya na ako, at ang bahay namin ay mahigit 800 square meters. Mas malaki pa ang banyo namin kaysa sa kwarto. Ang asawa ko ay matangkad, gwapo at mayaman. Pasensya na, umalis ka na at tumahol sa ibang lugar. Niloloko mo ba ako? Asawa? Ako ang asawa mo. Sa mundong ito, maliban sa akin. Sino pa ang gugustuhin ka? Bitawan mo ako. Sumama ka na sa akin. Bitaw. Bitawan mo ako. Marunong ka bang magmaneho? May sakit ka ba? Paano ka magmaneho? Halika. Halika. Marunong ka bang magmaneho? Kailangan mo ba akong turuan kung paano magmaneho? Sino ka ba? Bakit mo ako sinasaktan? Siya ang asawa ko. Hindi ako naniniwala. Sigurado ako, bodyguard ka niya, di ba? Sasabihin ko sa'yo, girlfriend ko siya. Huwag kang makialam sa amin. Oh, dahan-dahan, masakit. Itong card, ang password ay 666. Gamitin mo sa ospital para sa bayari. Lumayo ka sa asawa ko. Sa susunod, kung manggugulo ka pa sa asawa ko, babaliin ko ang mga binti mo. Ex-boyfriend ko siya. Nag-date kami ng 3 taon. Naghiwalay kami 2 buwan na ang nakakaraan. Engan, Kung hindi mo matatanggap, pwede rin tayong maghiwalay. kung guluhin ka pa niya sa susunod, mag-report ka agad sa pulis. Tapos, agad-agad, tawagan mo ako. At saka, ang salitang divorce na nakakasakit, huwag mo nang banggitin ulit. CJ. Engan, oh, kulang sa oras. Hindi pa ako nagkaroon ng oras para gawan ka ng sarili mong walk-in closet. Itong maliit, pagtiyagaan mo muna. Napakaganda na. Salamat. Mama, Papa, parang ako, may sarili na ring bahay. Ito ay Maligayang pagdating, Ginang Paolo, sa bago nating bahay. tayo. Bagong bahay. Tikman mo. Salamat po, Paolo. Naghahanap ako ng asawa. Hindi naman kasama sa bahay. Simula ngayon, sa maliliit na bagay na yan, huwag kang magpasalamat. Ikaw ang gumawa. Marunong ka ring magluto. Siyempre, sabi ng mga matatanda sa bahay, ang lalaking hindi marunong magluto, sa huli pagsasawaan ng asawa. Kaya inagahan ko, nag-level up ng skills. Ang galing naman ng timing. Dati, sa bahay ng best friend ko, nakakain ako ng steak na ganito ang lasa.
Ang steak na ganito ang lasa, ang luto at sangkap nito. Kailangang kontrolado ng husto. Ang atewang nila, napakasarap gumawa. Hindi ka nagpapahuli sa kanya. Sir, 1 buwan ka nang nag-aaral. 1 beses sumabog ang kusina, 2 beses napaso ang kamay, nagsayang ng mahigit 100 piraso ng steak. Ayaw kainin kahit ng aso, huwag ka nang mag-aral. Kung gusto mo, araw-araw kitang ipagluluto. Hindi ko gusto. Pero may ibang gusto. Paolo, napansin ko. Ikaw at si Sofia Garcia sa pamilya ko. Magkamukha kayo, kaya pala pakiramdam ko malapit ka sa akin. Gusto kong dumikit. Pero, mas mayaman ka kaysa sa kanya. Ang laki ng singsing mong diamante, ang mahal. Galing ka sa mayamang pamilya. Hindi naman, may kaunting pera lang. Ay, nagpapakumbaba ka. Ganyan talaga kayong mga mayayaman. Nagpapakumbaba. Kung ganoon ka kayaman, Paolo, ako ba ay magiging mayaman na asawa? Gusto mong maging mayaman na asawa? Engan. Nandito, ang aking personal na ari-arian. Ang password ng bank card ay napalitan na ng iyong kaarawan. Mayroon din dito ang aking share dividends at real estate. Lahat yan sayo. Pwede kang mag-resign at maging responsable lang sa paggastos, tulad ng iyong matalik na kaibigan. Ha? Hindi ba gusto mong maging mayaman na asawa? Ito ang buhay ng isang mayaman na asawa. Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo sa akin. Esan? Hindi. Mali. Biro lang ang lahat ng sinabi ko kanina. Kailangan ko pa ring magtrabaho. Gusto kong magkaroon ng karera. Gusto mong magtrabaho? Esan, gusto kong kumita ng pera. Ang isang tao ay dapat mayroong sapat na kakayahang kumita ng pera. Tapos, bumili ng malaking bahay na kayang magbigay ng silungan. Doon ka magkakaroon ng kumpiyansa. Magaling ang sinabi mo. Kung gayon, ang lahat ng ari-arian ng pamilya natin ay ipagkakatiwala ko sa'yo, Bea. Tulungan mo rin akong magkaroon ng kumpiyansa. Okay lang ba? Huwag kang mag-alala. Magaling akong mag-ipon ng pera. Maniniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Ning. Uy, Ning. Itong third wheel, talagang walang ginagawa. Bukas ng alas 9 ng umaga, gusto kong makita ang time in record ni Sofia Lee. At sa mga araw na ito, bigyan mo siya ng mabibigat at nakakapagod na trabaho para maging maganda sa kanyang kalusugan. Subaybayan mo siya. Ning, samahan mo ako bukas sa mall. Gusto kong bilhan ng regalo ang asawa ko. Samahan mo akong pumili. Sige. Pero kailangan mo akong hintayin matapos sa trabaho. Itong kuya ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko alam kung anong trip na naman niya. Pinapanta niya ako para magtrabaho sa kumpanya niya. Ako rin, magiging isang kawawang alipin na rin. Ganito, tuturuan kita ng isang paraan. Bilhan mo rin ng regalo ang boss mo para suhulan siya. Ang ganda ng iniisip mo. Ang taong walang puso at walang awa na tulad, isusumpa ko lang na hindi siya makakahanap ng asawa habang buhay. Gising na ako. Salamat sa almusal mo. Anong tinitingnan mo at ang saya-saya mo? Kuya, tumaas ang stock price ng kumpanya natin. Ang pwesto mo ay sa tapat ni Assistant Chef. Sige na, magtrabaho ka ng maayos. Huwag kang magsismis. Sa ugali niyang yan, karapat-dapat lang siyang mag-isa. Ito ang madalas na gamitin ng kuya ko. Ang taong yan, matagal nang nasa mundo ng negosyo, matalino at maraming alam. Siguradong may diskarte rin sa pananamit. Kung regalo sa kasal, piliin mo na lang ang kulay na ito. Maganda ang ibig sabihin. Hoy! Siyempre, pulang kulay ang pipiliin para sa regalo sa kasal. Sumisimbolo ito ng kasaganahan at swerte. Yan ang tunay na magandang ibig sabihin. Maganda bagay sa kanya. Hoy! Anong ginagawa mo? Pumili pa ng isa.
Ang regalo, dapat hiwa-hiwalay ibigay. Kung ibibigay mo lahat ng sabay-sabay, ano na lang ang ibibigay mo sa susunod? Pero siya, kapag nagbibigay ng regalo sa akin, marami agad. Hindi ba ako dapat magbigay ng pabalik? Mayaman siya, kaya kung gusto niyang magbigay, bahala siya. Tayo, wala tayong pera. Anong masama kung kaunti lang ang ibibigay? Hindi ka naman siguro bagong kasal pa lang. Gusto mo ng malugi, di ba? Sige na nga. Ito na lang muna ang ibibigay. Regalo para sa iyo. Gabi ka na umuwi. Natulog na ako. Ano ang ibig sabihin ng makatanggap ng kurbata? Ibig sabihin, may dagdag kang kurbata. Ano ang ibig sabihin kapag ang babae ay nagbigay ng kurbata sa lalaki? Una, ito ay kumakatawan sa malalim na pagmamahal ng babae sa lalaki. Pangalawa, ibig sabihin, gusto kanya atali ng mahigpit. Pangatlo, kung gusto kanya makasama sa kasal, magbibigay siya ng pulang kurbata. Simbolo ito ng pangmatagalan at ikaw ay sa kanya lang. Huwag mo na akong yayain uminom sa susunod. Ayaw ng boss ko sa bahay. Sinasabihan na niya ako. Mukhang maganda pa rin ang panlasa ko. Bagay sa iyo ang pula. Mahal, pakitali naman ito para sa akin. Sinubukan ko na ng ilang beses, pero hindi ko magawa ng maayos. Kanina, maayos naman ang pagkakabit niya. Sige na nga. May libre ka ba ngayong weekend? Bakit po? Kung libre ka ngayong weekend, gusto kitang yayain. Kumain sa labas. Weekend. Sa Sabado, may photoshoot ako. Sa Linggo, may outdoor shoot ako. Pero maaga akong matatapos ngayon. Ngayon na lang kaya. Ngayon, magluluto tayo. Magluluto. Magluluto. Ikaw mismo ang nagluto para sa akin. Nang napakaraming beses na, ako naman ang magluluto ngayon para matikman mo ang luto. Ano sa tingin mo? CJ. Sige, papasok na ako. Esan. Maaga akong uwi. Esan. Ika-cancel ko na rin ang inuman mamaya. Hindi na ako inom pagkatapos nito. Alis na ako. Ay, kuya, ang ganda naman ng kurbata. Hindi ka ba mahilig sa pula dati? Pinasuot ka ni mama ng pulang panloob sa iyong lucky year at pulang medyas. Pero ayaw mo. Teka lang. Ang kurbata, parang pamilyar. Ay, Magtrabaho ka na. HMP. Ngayon ay lunch break. Hello, baby. Gusto mo bang pumunta sa bahay namin ngayon para kumain ng lamleg? Magluluto. Pinagluto kanya para sa kanya. Grabe naman. Mula pa noon, ang mga lalaki ang nagluluto at ang mga babae ang kumakain. Hindi siya sumusunod sa tamang asal ng lalaki. Huwag mo na siyang lutuan. Sabihin mo na lang na busy ka. Pumunta ka sa bahay ko. Kakain muna tayo ng lamleg tapos mag-hotpot. Hotpot. Kuya, bakit mo na naman ako tinititigan ng ganyan? Wala naman akong ginawa sa'yo ah. Huwag kang manggulo sa relasyon ng ibang tao. Anong sabi mo? Sa susunod, huwag ka nang magbigay ng masamang payo sa kaibigan mo. May asawa siya, may sariling buhay. Ikaw, wala kang boundary sense. Ako. Ha? Si kuya, may period ba siya ngayon? Nandito na ako. Bakit hindi mo ako hinintay para magluto? Bilisan mo. Tikman mo. Elon, masarap ah. Chef ka na. Diba? Sinasabi ko sa'yo, malakas ang braso ko. Hindi lang ako kayang magbuhat ng kamera. Kaya ko ring magluto. Pero asawa ko.
Masyadong nakakapagod magluto, ang daming usok. Sa susunod na linggo, hahanap ako ng kasambahay para maglinis at magluto. Hindi mo na kailangang magluto pa. CJ, Kumain na tayo. busog na ako. Ang konti mo namang kumain, parang ibon. Yun, aalis ako sandali. Mag-enjoy ka lang sa bahay. Matulog ka na kung inaantok ka. Huwag mo na akong hintayin. Teka. Saan ka pupunta? Kakain kami ng hotpot ng kaibigan ko. Aalis na ako, bye-bye. Ang may-ari ng tindahang ito, tagayunan siya. Ang mga kabuti niya dito, napaka-authentic. Halika, tikman mo kung masarap. Sariwa, Kayo, hindi pa kayo natutulog ng magkasama. hoy, 2 araw pa lang kaming magkasama. Masyado namang mabilis. Ang tanong mo, Ang lalaki, hindi lang dapat mayaman. Ang pinakamahalaga, walang problema sa performance niya. Kailangan mong i-verify agad para mapatunayan na normal siyang lalaki. pero sa sa aspect na yan, wala naman siyang problema. Ano naman ang mapapatunayan mo? Sa isang gabi lang, sa pag-eeksperimento, kailangan ng maraming sukat at pagsubok. Ang bata mo pa, paano kung makatagpo ka ng isa? Paano na ang mga pangangailangan mo sa hinaharap? Ako, hindi naman ganoon kalaki ang pangangailangan ko, okay? Ay nak kasi yan, hindi magaling ang teknik niya. Mamaya pag-uwi, pag-aralan mo kung paano turuan ang lalaki. Ito lahat ang mga koleksyon ko. Face-to-face, back-to-back. Salamin, banyo, floor-to-ceiling window. Mamaya, turuan ko nga. Ang mga lalaki ay kailangan talagang turuan. Subukan. Ay, Ano yan? hindi pwede. Kailangan mong ilabas ang buntot mo. Masisira ang buntot mo. Kailangan mong ilabas yan. Ilabas mo. Ah. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong maraming karanasan. Basta't, mailabas, magiging komportable ang buntot mo. Hindi masasaktan ang puwet mo. Bea, kumalma ka. Hello, Siyam na Puno Subdivision. Block 1008. May tao bang pwedeng pumunta dito agad? Ah! Anong nangyari? Pagkalason sa kabute, nagkaroon siya ng guni-guni. Bigyan siya ng maraming IV fluid para lumabas ang lason sa ihi. Magiging maayos din siya. Ang laki ng butas na ito. Dapat sapat na. Engan, sapat na. Kung gayon, open crotch pants. Subukan mo. Open crotch pants. Subukan mo. Ay, subukan natin sa bahay. Sa bahay. Salamat po, doktor. Naghirap po kayo. Ay, sabi mo, ang laki ng buntot mo, ang haba, ang daming balahibo. Kung hindi mo ilalabas para makahinga, hindi ba mainit? Mainit. Kung gayon, gagawan pa kita ng ilang pantalon. CJ. Umakyat ka sa itaas. Bakit aakyat sa itaas? Tingnan mo si B. Reyes, kung ano ang ginagawa niya. Kumain siya ng hilaw na kabuti kagabi. Baka nalason siya. Bitawan mo ako. Ako ay isang espiritu ng ahas na nagsanay ng 1,000 taon. Sabi niya, espiritu daw siya ng ahas. Nagpapalit ng balat. Nakakahiya. Anong palapag to? Pwede bang tumalon?
gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo pa bang hawakan ang buntot ko? Sorry, napahiya kita kahapon. Hindi naman ako napahiya. Kaso, nilandi mo ako buong gabi. Lahat ng tao sa ospital, pinagtatawanan tayo. Sorry na, nagupit ko ang pantalo, babayaran ko. Nang bago. Dalawang bago. Huwag kang magmadali. Bayaran mo na lang pag-uwi. Teka. Dalhin mo ang obra mo. Yun, kahapon, hindi ka naman nasaktan, di ba? Aling aspeto. Anong aling aspeto? Sa mental, huwag na nating isipin. Sa pisikal, hinawakan mo ng 3 beses, kinurot ng 5 beses, at sinundot ng 6 na beses. Sabi ng doktor, kailangan mong uminom ng maraming tubig para bumilis ang metabolismo. Esan, salamat. Close ba kayo ng best friend mo? Kami, magkakilala na simula high school. Noon, nag-aaral pa kami sa Soche. Magka-dorm kami. Dinala ko pa siya sa bahay ng lola ko para tumira. Ikaw, nakatira ka na ba sa bahay nila? Naman, nung summer, tumira ako doon ng 2 tag-init. Ang pamilya niya, madali ba silang pakisamahan? Madali silang pakisamahan. Ang tatay niya ay napakagaan kasama. Ang nanay niya ay napakainit. Ang pangalawang kapatid niya ay napakainit din. Kaso, medyo masungit ang panganay niyang kapatid. Sinumitan ka? Hindi naman. Hindi ko pa nga nakikita ang panganay niyang kapatid. Bakit mo sinasabing masungit siya? Hindi ko man nakain ang baboy. Pero nakita ko naman itong tumakbo. Ang best friend ko ay madalas sinisigawan ng kuya niya at pinapagawa pa siya ng push-ups. Ang pinakamasama, nung nag-aaral pa siya, 1 buwan siyang walang allowance. Hindi ba siya hayop? Ha? Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Hayop. Sino? Si Ningning. Oy. Ang relasyon ninyo sapat na, hindi na kailangan pang palalimin. Bilang isang may asawa, hindi mo ba iniisip na dapat kang maglaan ng oras para sa asawa mo, para mas mapalalim ang inyong relasyon? Kasi hindi pa nga ako nakakain ng hotpot kasama ka. Hindi pa nga ako nakikipag-usap sa'yo ng ganoon katagal. Hindi pa nga ako nakakatawag sa'yo ng video call ng tuloy-tuloy. Nagsiselos ka. Huwag mong sagutin ang tawag. Mahal, gusto mo bang maghalikan tayo? Hina. Buksan ang bibig. Ulitin. Ako. Pupunta ako sa bahay ng best friend ko. Hindi mo na kailangang ihatid at hindi mo na rin kailangang sunduin ako. Hay, bakit mo na naman siya pupuntahan? Mahina siya ngayon, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Kagab, nalaso na naman siya. Kailangan ko siyang puntahan. Paalam, Sir Santos. Si Sofia Garcia, kayang gumawa ng mahigit 100 push-ups sa isang hingahan. Mahina siya, malakas siya na parang baka. Mas gusto ng asawa ang best friend niya. Hindi ba normal yan? Ang mga babae, maliban sa kama, gustong makipaglaro sa mga lalaki, gustong makipaghalikan sa mga lalaki, pero sa ibang oras, mas mahal nila ang best friend nila. Ay, kung hindi tayo mananalo sa labas ng kama, mag-effort na lang tayo sa kama. May paraan ba para tuluyang matapos ang problemang ito? Gawin mong maging matagumpay ang best friend niya, para maranasan niya ang walang katapusang yaman at karangyon. Sa paglipas ng panahon, hindi ba't makukuha mo ang puso niya? Kahit na gusto niyang makipagdiborsyo sa hinaharap, pipigilan siya ng best friend niya. May punto ka nga. Kaya ang pinakamahalaga ngayon ay, alamin ang mga gusto ng best friend niya, sundin ang mga ito, at pagandahin ang iyong imahe. Hindi na kailangang alamin yan. Para sa'yo. Gusto mo ba? Ang ganda ng bracelet. Salamat. Engan, Para sa akin din ba to? para yan sa best friend mo.
Kasi ngayon, kinukuha ko ang oras mo. Mula sa best friend mo, kaya dapat may pasasalamat ako. Ang bait naman ng asawa mo. Matagal ko na tong gusto. Dati gusto kong ipa-reserve kay kuya. Pero anong sabi niya? Sabi niya, ito raw ay produkto na panloloko. CJ, basta magkasundo kayo. Panatag na ako. Maganda ba? Regalo to ng asawa ng best friend ko. Kung hindi mo ako bibilhan, marami namang bibili para sa akin. Kung hindi ko makukuha kay kuya, makukuha ko sa best friend ko. Masaya rin yun. Ang kinukuha mo ay asawa ng iba. Kaya, dapat maging maayos ka na. Huwag mong sirain ang relasyon ng mag-asawa. Magkaroon ka ng kaunting pag-unawa. Huwag kang mang-istorbo. Ako na napakabait, kaibig-ibig, matalino, at mabuti. Paano ako makakainis? Kung nakakainis talaga ako, paano naman ako bibigyan ng regalo ng asawa niya? Sigurado, dahil gusto niya ako, kaya niya ako nililigawan. Oy, kuya, ang kurbata. Binili yan ni Shibaw, di ba? Sabi ko na nga ba, pamilyar yan, nang makita ko dati. Kami ang pumili ng kurbatang yan para sa asawa niya. Ito ay natatangi at isa lang. Bakit nasa leeg mo na yan? Baka naman. Alam ko na. Kapangyarihan ng pera yan. Kahit na unique ang kurbatang yan, kaya mo pa ring ipagawa ang eksaktong kopya. Masamang kapitalista. Miss Isabel, kailangan mo nang ibigay ang cellphone mo. Menopause ba ang kuya ko ngayon? Walang menopause sa mga lalaki. Hindi mo ba napansin? Sobrang mainitin ang ulo niya kamakailan, at mas naging masama ang ugali niya. May kakaiba sa kanya. Sabihin mo, hindi kaya. Sinapian siya ng masamang espiritu. Hindi naman. Ang bait nga ni Sir kamakailan. Ang lamang din ang ugali niya. Umuwi siya agad pagkatapos ng trabaho. At hindi na rin siya umattend ng mga inuman. Ha, maaga kang umuwi. 'Di ba? Ibig sabihin, ako lang ang inaapi mo. Magtrabaho ka ng maayos. Sir, ito po ang schedule nyo para sa susunod na linggo. Engan. Para sa party ngayong gabi, magpadala ng representative ng kumpanya. Pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Huwag nang mag-schedule ng trabaho. Sa oras ng pag-uwi ko, huwag mo akong istorbohin kung walang importante. Ay clear mo rin ang schedule ko sa weekend. Sige po, sir. Hindi naman masungit si sir. Ang bait-bait niya nga kamakailan. Sana panatilihin ni sir ang magandang ugali na yan. Ay, umuwi ka na pala. Engan. Pupunta ako sa silangan 2 araw. Ikakasal kasi ang pinsan ko. Dadalo ako sa kasal niya. Pagkatapos ng kasal, babalik na ako. May sasabihin ako sa'yo. Anong nangyari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Wala lang. Ay, bumili ka ng cake. Para sa'yo. Salamat, gustong gusto ko. Noong nakaraang araw, nakita ko si Isabel na kumakain ng cake, kaya naglaway ako. Hindi ko inakala na bibilhan mo ako. Esan, ang tamis-tamis. Oh, tikman mo. Matamis. Pero mas matamis ka. Ikaw talaga. Hindi ako makahinga. Bobo, huminga ka. Hindi na kita kailangan. Para sa'yo ang cake na yan, nagda-diet ako. Nagkokontrol ng sugar. Ang ganda na ng katawan, nagkokontrol ka pa rin ng sugar. Para hindi tumanda. Halika rito. Esan, ang ganda ng buto, ang lambot din ng balat mo. Hindi ka mukhang matanda. Esan, Ibig sabihin, masaya ka. okay lang. Huwag mo akong sasabihing matanda na. Hindi.
May magandang balita sa bahay. Hindi inanyayahan si Sir. Bumalik sa Socheng. Hindi rin siya isinama. Parang si Sir ay isang lihim na kasintahan. Kawawa naman. Anong tingin yan? Ginoong Jing, pagkatapos ng 3 araw, makikipagkita tayo kay Ginoong Song ng Socheng Universe Technology. Bibisitahin natin ang kanilang drone headquarters. Sacheng, Opo. maaari bang gawin ito sa loob ng 3 araw? Pupunta tayo sa Sacheng. Hindi po siguro. Sabi po ni Ginoong Song, wala siyang oras sa loob ng 3 araw. Dahil dadalo siya sa kasal ng pamangkin niya. Kung gayon, mas lalo tayong dapat pumunta. Mag-book ng ticket. Aalis tayo pagkatapos ng meeting. Sige po, ikakasal ang pinsan niya. Sir, bakit ka makikisali? HMM. Yehey! Narinig ko, sa kasal ngayon, maraming magagaling na binata ang darating. Pwede kang maghanap-hanap doon. Kung sino ang magustuhan mo, lapitan mo agad. Ay, tingnan mo. Ate Shi, ang ganda sa labas. Dalhin mo ako para maglaro. Sige, ate, dadalhin kita para maglaro. Kaya, dadalhin ko muna siya para maglaro. Sige, Tara, dahan-dahan lang. masaya ba? Bakit ka nandito? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Nandito ako para sa business trip. May project collaboration ako kay Ginoong Song, kaya inanyayahan akong dumalo sa kasal ng pamangkin niya. Ayos lang ba si Shi? Natakot siya. Hindi. Magkakilala kayong dalawa? Magkakilala ba kayong dalawa? Hindi po. Salamat po, sir, sa tulong ninyo kanina. Hindi pa nabubuo ang aming relasyon. Mas mabuti nang iwasan ang gulo. Umalis na lang muna ta. Ako na po ang magpapakilala. Siya po ang aming kasosyo mula sa kabisera, si Sir Paulo. Siya naman po ang aking pinsan, si Bea Reyes. Ikinagagalak kitang makilala. Binibining B. Reyes. Kumusta po? Oy, Sui. Halika. Sui, hindi ba't sinabi mong nagugutom ka kanina? Gusto mo bang dalhin kita para kumain ng cake? Tara na. Ate Bea, yung tiyo po, panay ang tingin sa inyo. Bata, huwag kang magturo ng kung sino-sino. Hindi maganda yan, alam mo ba? Saka, hindi naman siya nakatitig sa akin. Mula nang pumasok ka hanggang ngayon, 3 beses kanyang tiningnan. 2 beses kanyang sinulyapan. Sa kabuuan, 5 beses yan. Bata, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Halika. Kumain ka ng tsokolete. Salamat po. Salamat po, Sir Paulo, sa pagdayo ninyo para dumalo sa kasal ng aking pinsan. Kung hindi po kayo nagmamadaling umuwi, Sir Paulo, maaari po kayong manatili ng ilang araw pa sa bahay. Mainit po namin kayong tatanggapin. Sige po. Kung gayon, i-cancel ko na ang hotel. Salamat po sa inyong abala. Bea, ihatid mo si Sir Paulo sa villa. Sabihin mo kay tita na maghanda ng 2 guest room para sa ating mahalagang bisita. Sir Paulo, talaga po bang dito kayo titira sa bahay? Mahalagang bisita po kasi, kaya dapat dito siya manatili sa bahay. Halika. Ihatid mo si Sir Paulo. Siguraduhin mong maayos ang pagtanggap mo sa kanya. Tara na, mga kasama. Hindi ka na kailangang sumama. Sa hotel ka na lang. Sige po, sir. Sana po ay maging masaya ang gabi ninyo. Lanan. Masyadong madilim, ako na ang magmamaneho. Hindi ko alam ang daan. Ikaw ang magturo sa akin sa harap. Umupo ka ng maayos. Ito na ang kwarto mo. Ginoong J, magpahinga na po kayo ng maaga.
Lumabas ka lang, hindi mo na kilala ang asawa mo. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Hindi mo na ako kilala, asawa mo. Ganoon ba ako kahirap ipakilala? Hindi naman po, ang pamilya ko, hindi pa nila alam ang tungkol sa kasal natin. Gusto kong magkaroon ng oras para sabihin sa kanila ng maayos. At saka, hindi ba sabi mo kailangan nating pagtibayin ang relasyon natin? Iniisip ko kapag matibay na ang relasyon natin, saka kita ipapakilala sa mga magulang ko. CJ, pagtibayin muna natin ang relasyon. Ginang Jing. May oras ka ba ngayon? Ano? Halika, halikan mo ako. Mahal, sasakalin mo ako. Dahan-dahan ka lang. Pasensya na. Tulungan mo akong kalasin ito. Umuwi na ang pamilya. Ay, tingnan mo ang labi mo. Ganyan ka lalabas? Kasalanan mo lahat. Kasalanan ko saan? Dahil inakit mo ako. Sa tingin ko, maganda rin ang lugar na ito. Ay, hindi pwede. Biro lang. Hinaan mo ang boses mo. May tao sa labas. Nakalock na ang pinto. Magpakabait ka. Pag-uwi natin, sa banyo sa bahay, hindi naman imposible. Talaga? Selyo bilang patunay. Sige na, aalis na ako. Lanan. Tigil. SHH. Tito, huwag kang magsumbong, ha? Halika dito. Mali ang tawag mo. Tawagin mo akong kuya. Hindi ka naman kuya ko, ah? Ganito na lang. Kung tatawagin mo akong kuya, bibili ako ng isang malaking bag ng merienda para sa'yo bukas. Talaga. Naman, totoo yan. Hindi ako nagsisinungaling sa mga bata. Tawagin mo. Kuya. Ang bait-bait. Bibili ako para sa'yo bukas. Umuwi ka na. Ngayon, sa bahay, ang nasa edad na para magpakasal ay si Xiaoxi na lang. Susunod, kailangan na nating humanap ng mapapangasawa para kay Xiaoxi. Kailangan nating magtulungan. Si Xiaoxi ay itinuturing din na anak ng pamilya So. Kamakailan, gumawa ako ng kipaw para sa pinsan niya, at gumawa na rin ako ng isa para sa kanya. Mamaya, kukunin ni Xiaoxi ang damit sa tindahan ng kipaw. Tingnan niya kung kasya. Sige po. Kukunin ko po mamaya. Kuya. Anan, Anak, nagkamali ka ng tawag. Dapat Tito ang tawag mo sa kanya. Hindi po ako nagkamali. Siya po yan. Ayaw niya po akong tawagin siyang Tito. Pinapatawag niya po akong kuya. bata pa ang bata. Hayaan mo na siyang tumawag kung ano ang gusto niya. Lanan, Ay, ikaw yan. Ay. Suy-suy. Nagkamali ka ng tawag. Nagkamali ka, hindi ba? Ito ang kuya. Nandito ang kuya mo. Sir Song, handa na po ang sasakyan. Maaari na po tayong umalis. Sige po. Lanan, mauna na po kami. Ay, bakit nakatira sa bahay natin? Yung gwapong lalaki. Nakatira. Hindi ko alam. Baka may gusto siya sa'yo. Kanina, tinawag siyang kuya ni Soy Soy at bigla siyang napatingin sa'yo. Mayroon bang something sa inyong dalawa? Wala. Ano ba yan, ate? Wala po talagang ganyan. Ha? Kasal kami, legal. Hindi naman siguro yan something. Sir, Magandang araw po, ma'am. gusto ko pong magpa-customize ng suit para sa lalaki. Ito po ang sukat. Anong style po ang gusto ninyong ipa-customize? Not, traditional style lang po. Gagamitin ko po kasi para sa kasal. Para pala sa fiancé ninyo ang damit. Opo. Pwede po ang mga ready-made na ito. Trendy at bagay sa lahat. Siguradong babagay sa asawa ninyo ang mga ito.
Ito po, magkano? 800,000 piso po. Magbayad po muna kayo ng 240,000 piso para sa down payment. Sige po. Ma'am, Esan? ang asawa ninyo po ba, sanay na ilagay, sa kaliwa o sa kanan? Ha? Kung sa kaliwa, ililipat ng kaunti ang crotch seam sa kaliwa. Kung sa kanan, ililipat ng kaunti sa kanan. Ugh. Yun. Sir, hindi ko po kasi masyadong alam. Ganito na lang po, i-add ko po kayo sa messaging API mamaya. Uwi po ako at tatanungin siya. Tapos ipapadala ko po sa... Ay, sige po. Ay, bumalik na siya. Hi. Magandang Inaantay mo ako. May kailangan ka. Bie, Ha? Oh, yun. Nakita ko kasi na iisa lang ang damit na dala. Bakit hindi mo na lang hubarin? Labhan ko na lang para sa'yo. lalabhan mo ang damit ko. Kasi nilabhan mo ang damit ko dati. Ngayon, ako naman ang maglalaban ng damit mo. Ito ang tinatawag na pagbabalik ng pabor. Hintay. Huhubarin ko para sa'yo. Yes, ang talino ko talaga. Konting isip lang, madali lang makuha. Lanan. Ha? Ay. Nasaan ang pantalon, ang mga damit? Sabi ko, labhan ko ang mga damit niya. Pero isang ginamit na brief lang ang binigay niya. Hindi ba't lalabhan mo ang mga damit? Gusto ko sana. Oh. Nalabhan at natuyo ko na para sa... Gusto mo ba? Ha? Gusto mo bang kalkalin ulit? Ano bang sinasabi mo? Hindi maganda dito sa pasilyo. Pumasok ka sa kwarto ko. Isara mo ang pinto. Ikaw, ano bang kinakalkal mo? Ayoko ng kalkali, bastos ka magsalita. Lola, babalik na po ako sa kapital ngayon. Salamat po sa pag-aalagan niyo nitong nakaraang 2 araw. Mag-ingat ka at bumalik ka ulit. Ay nako. Ang ganda-ganda ni Bea sa kipaw. Sa susunod na linggo, ang apo ng dating kasamahan ko ay magbibusiness trip sa kapital. Mag-dinner kayo at mag-blind date. Ay, wag na po, Lola. Bakit hindi? 2 taon ka nang graduate, nasa edad ka na para mag-asawa. Kung hindi ka pupuntahan ka ni Lola sa kapital at kukunin ka pabalik. Sige na, pupunta po ako. Naibigay ko na sa kanya ang contact info mo. I-add mo na siya ngayon. Mag-usap muna kayo. Naiintindihan ko po, Lola. Gabi na aalis na po ako para sa flight ko. Babalik po ako para bisitahin kayo kapag may oras ako. Sige, ipapahatid na lang kita sa driver. Wag na po, nakapag-book na po ako ng taxi. Ay, talaga itong ba... Naadik ka na ba sa pagpapangga na hindi mo ako kilala? Hindi naman po. Bilisan mo, sumakay ka na. Ito po, ang pasalubong ko sa inyo mula sa lungsod ng liwanag. Nakita ko po kasi na maraming libro sa tabi ng kama ninyo at nabasa niyo na lahat. Kaya dinalhan ko kayo ng maliit na espesyal na regalo. Magaan lang po ang regalo. Sana hindi niyo po pandirihan. Ayos na ayos po. Gustong gusto ko po. Ito naman po ay para kay Marco Santos. Itong mga ito, lahat po ito ay para kay Sofia Santos. Ay, hindi ba't sinabi mo po noon na nagbabasa si Sofia Santos kamakailan? Sa tingin ko po, bagay na bagay. Ang regalong ito sa kanya, magpalit na lang tayo. Ay, teka, nakita ko po kanina na parang malaki ang butas ng pulseras ninyo. Parang masyadong malaki. Hindi siguro kasya kay Marco Santos, di ba?
Ay, pero sakto lang po sa akin. Ako na lang po ang magsusuot para sa kanya. Pagkatapos ng kalahating buwan ng kasal, biglang naging mapagkumpetensya at mapag-agaw ang asawa ko. Tama ba ang senyales na ito? Pero marami po ito. Face mask at hand mask. Sigurado po ba kayong gagamitin nyo yan? Gagamitin. Gagamitin. Sige, gamitin mo po ng maayos. Ay, nga pala. Mamaya po ay susunduin ko si Sofia Santos sa trabaho. Tapos kakain kami ng sabay. Sabihin niyo po kay Mana, wag na po siyang magluto ng pagkain ko. Ay, Esan. huwag ka na po munang pumunta sa kanya ngayong. Samahan mo na lang po akong makipagkita sa mga kaibigan ko. Mga kaibigan. Ninyo po, Ang tagal na po nating kasal, pero hindi mo pa po sila nakikita. Gusto ka po nilang makita. Lanan. sige po. Kung gayon, hindi na po ako pupunta kay Sofia Santos ngayon. Pupunta na lang po ako para makipagkita sa mga kaibigan. Ang galing. Pasensya na sa paghihintay. Halika, upo ka. Ipakilala ko lang. Si Senjin, isang anghel na nakaputi. Si Shanjai, isa sa mga nagtatag ng Carter Group. At si Xi Qincheng, isang walang silbi. Oy, Itong mga taong ito, dapat kilalanin lang ng simple. Huwag na huwag ninyong kilalanin ng malalim. Hindi sila mabubuting tao. Hoy, ate, huwag kang makinig sa kanya. Mabubuting tao kami, ate. Sa halip, ang boss ninyo, dapat bantayan mo siya palagi. Siya ang pinakamapanlin lang. Hoy, seloso pa siya, ang liit ng puso niya. Hoy, kamakailan lang, nagseselos pa siya sa best friend mo. Nagsiselos ka pa sa best friend ko. Huwag kang makinig sa kanila. Ganoon ba ako kaliit ang puso? Mag-order na tayo. Ito. Tingnan ninyo. HMM. Ang lahat ng in-order mo ay puro plain na pagkain. Hindi ba't mahilig kang kumain ng masasarap at mamantikang pagkain? Pasensya na po, mga kaibigan. Ang asawa ko po kasi hindi maganda ang pakiramdam, kaya kailangan niyong magtiis. Waiter, mag-order po kami. Hoy, kayo ni ate, ang sweet ninyo. Hindi ba dapat mag-toast kayo ng pag-ibig? Kaya kaming tatlong magkakaibigan ay magtatagay para sa inyong dalawa bilang toast ng pagpapala. Ano sa tingin mo? Halika, ate. Uminom ka ng masarap na alak mula sa syudad. Mamaya, mag-crust arm toast kayong dalawa. Masyadong matapang ang alak, hindi ko kayang inumin. Uminom ka ng juice, ako ang inom ng alak. Ay, hindi pwede yan. Kung hindi pareho ang inumin ng bagong kasal, hindi rin magiging isa ang kanilang puso. Dahil nagmamalasakit ka sa ate, inom mo na lang para sa kanya ang baso. Bilang bagong kasal, dapat ipakita mo ang iyong katapatan at sinseridad. Kung hindi, bakit ka nakapag-asawa? Ay, tama. Halika, halika. Crossed arm toast. Crossed arm toast. Crossed arm toast. Iinom ako. Huwag kang matakot, ako na. Crossed arm toast. Halika. Crossed arm toast. Crossed arm toast. Crossed arm toast. Ha ha ha. Ininom na. Ayos ka lang. Ate Bea, gising ka pa ba? Nandito na ako sa lungsod ng liwanag. Pwede ba tayong mag-dinner ng kaming dalawa lang? Kung okay lang sa'yo, sasanduan kita. Bakit mo kailangan ang marriage certificate? Ayon sa Artikulo 4 ng Batas sa Pag-aasawa, dapat maging tapat ang mag-asawa sa isa't isa. Lasing ka na. Nag-aaral ka pa rin ng batas dito, ha? Ikaw, Bea. Ako, Paulo. Legal tayong mag-asawa. Ikaw, patago mong niloloko ang legal mong asawa. Nakikipag-date sa ibang lalaki. Iyon ay pagtataksil. Hindi ko ginawa. Siya lang ang nagpadala ng mensahe sa akin. Kahit mental infidelity, kasama pa rin yan.
Ethan. Kasi pagbalik ko, wala akong oras para sabihin sa kanya. Kung gayon bukas, Bukas, sa makalawa, sa susunod na araw, hindi na ako makikipag-date. May asawa na ako. Bakit pa ako makikipag-date? Pangako ko, hindi ko nalalabagin ang batas sa pag-aasawa. Ethan. Kumusta? Mas okay ka na ba? asawa ko. Ethan. Gusto kong gumawa ng legal na bagay. Ha? Gusto kitang lapitan. Asawa ko, sinabi mo dati na pagbalik natin sa lungsod ng liwanag. Pwede rin sa banyo. Kaya tayo. Ano nang sinasabi mo? Lasing ka na. Hindi ako lasing. Ang lasing na lalaki ay hindi makakatayo. Gusto mo, ikaw mismo ang sumubo. Magandang umaga, asawa ko. Pupunta ka ba sa Crane Residence ngayon? Pupunta ako. Kung gabihin ka, tumawag ka. Susunduin kita. Ethan. Matulog ka pa sandali. Sir, ang mga proyekto sa labas ng lungsod ng liwanag ngayong linggo ay inilaan na sa ibang senior executives. Ang saklaw ng iyong mga aktibidad ngayong linggo ay nasa lungsod ng liwanag lang. Engan, Ang mga financial magazine at pahayagan ay gustong interviewin ka, sir. Pero tinanggihan ko silang lahat. Magaling ako, di ba? Dagdagan mo ang bonus ko. magazine, Opo. yung kailangan ng personal na litrato. Opo, kailangan ng personal na litrato. Tanggapin mo pa ang dalawa sa ganyang trabaho. Bakit mo tinanggihan? Oh, sir, kailan ka pa nagkagusto sa mga pahayagan at magazine? Dati kasi, ayaw na ayaw mong ini-interview. Gawin nating nakasulat ang interview. Ikaw ang sasagot sa mga tanong para sa akin. Para sa mga litrato, hanapin mo ang Mishima Studio. Sige po. Ang Mishima Studio, may bagong photographer na dumating kamakailan. Ang pangalan ay Bea. Alam mo na kung paano ayusin yan, di ba? Sige po, sasabihan ko ang financial magazine at tatawagan ko rin ang may-ari ng Mishima Studio para ayusin ang mga susunod na shooting. Bea, Naiintindihan ko po, sir. Engan. Napakaganda. Magpahinga muna. Bea, may biglaang project mamayang hapon. Business style. Maghanda ka. Pupunta tayo sa shooting location ng 2 p.m. Hindi po pwede, sir. May kliyente pa po ako dito. Kalahati pa lang po ang nakukuhanan. At saka, si Andrea po ang laging humahawak ng business style. Hindi po ito ang specialty ko. Bahala ka na dyan. Ang ginagawa mo, ibigay mo muna. Kay Andrea, pumunta ka na sa business studio. Siguraduhin mo yan. Hi. Maganda ang business style. Sa business style, karamihan ay mga elite na tao. Baka makita mo ulit yung 6 na footer na CEO noong nakaraan. Hoy. Burahin mo na iyang nobela mo. Pareho lang ang pagkuha ng litrato ng tao o aso. Ano ang pinagkaiba? Hindi yan pareho. Tingnan mo si Andrea. Siya ang laging namumuna sa business style. Lahat ng elite na dumarating, siya ang laging gustong kumuha ng litrato. Siguro ngayon, galit na yun. Tingnan mo, hindi ba tabingi ang rack? Magtrabaho ka na nga. Sir Marco, bakit po ibinigay sa isang baguhan ang business style project ngayong hapon? Nabalitaan ko po na si Sir Paulo ang darating. Customer ko po siya. Siya po ang aming financial. Siya ang aming financier. Kung sino ang gusto niyang kunan, siya ang kukunan niya. Saka, ilang beses mo na siyang inaya. Pero may nakuha ka ba? Pero hindi po ito naaayon sa patakaran ng kumpanya. At saka si Sofia, hindi pa nga siya tapos sa internship kaya niya ba yan? Huwag mo nang sabihin sa akin. Kung gusto mo, kausapin mo si Sir Paulo. Kung pumayag siya, wala akong problema. Oy, sabihin ko sa'yo. Ate Andrea, naaawa talaga ako sa'yo. Ilang taon ka nang nagtatrabaho sa kumpanya tapos pagdating ni Sofia, inagaw niya agad ang malaking kliyente mo. Nabalitaan ko pa na si Sir Paulo pa ang pumili sa kanya. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Sofia. Baka umakyat siya sa kama ni Sir Paulo. Kung alam ko lang na ganoon kadali si Sir Paulo, hindi sana ako naging masyadong disente noon. Hindi ko ito palalampasin. Sofia, hindi ako masyadong magaling sa creative style na ito. Ikaw na lang kaya, sayang naman ang style na ito. At baka hindi pa matuwa ang kliyente. Paano naman po ang business shoot? Tinanong ko lang po, hindi na raw po darating ang business big shot na postpone po sa susunod. Bakit hindi na lang po tayo maghati ng trabaho at kunan ng mga style? Nasanay tayo. Sige po, walang problema. Kung ganoon, ipagpapatuloy ko na lang ang pagkuha ng ganitong style. HMM. Magandang araw po.
Sir Paulo, ako po si Andrea, ang inyong personal na photographer. Nagkatrabaho na po tayo naaalala niyo pa po ba ako? Pero hindi po ikaw ang photographer. Napinili ko para sa pagkakataong ito, di ba? Si Sofia po ba ang tinutukoy niyo? Bago pa lang po siya. Hindi pa po siya sanay sa business style na photography. Hindi po maganda ang kalalabasan ng mga kuha niya. At saka po, masyado siyang abala ngayong hapon, kaya hindi po siya makakapag-shoot para sa inyo. Kaya po ako ang ipinalit. Ayos lang po. Hihintayin ko na lang po siyang matapos. Boss, hindi po ba kayo mag-shoot ngayong hapon? Hindi pa po ba nagsisimula ang shoot? May ibang babae po kasing dumating. Sabi niya abala raw si Sofia at pinilit niyang siya ang pumali. Sa loob ng 3 minuto, hanapin niyo si Sofia at dalhin niyo siya rito. Wala po bang ginagawa ang boss namin? Kanina pa po siya naghihintay sa studio para sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, ang huling kumpanya na nagpahintay sa boss namin ng 10 minuto ay nalugi na. Hanapin niyo na siya. Boss Jing, pasensya na po. Papunta na po si Sofia. Tingnan mo nga, bilang isang photographer. Pinaghintay mo ang kliyente dito ng mahigit 1 oras. Ano ang iyong profesional na etika? Bakit ka nagmamalaki? Si Boss Jing nga, hindi nagmamalaki. Bakit ka nagmamayabang? Humingi ka ng tawad kay Boss Jing. Talagang pasensya na. Ngayong tanghali, sabi ni Ate Linya, hindi raw po kayo makakapunta. Kaya abala ako sa ibaba. Hindi ko po inasahan na dumating pa rin kayo sa oras. Talagang humihingi po ako ng tawad. Ayos lang. Bakit parang pamilyar ang boses na yan? Paolo, Dahil nandito na si Miss Sofia, simulan na natin. Linyan, sino ang nagsabi sa'yo na agawin ang proyekto ng kasamahan mo? Sumama ka sa akin sa opisina. HMPH. halika na. Ngiti. Ang lalaking ito, ang galing magpa-picture. Ngayon, hindi naman siguro aksidente yan, di ba? Paano mo nalaman? Sa kumpanya, madalas ka bang pinupuntirya nila? Hindi naman po. Dati naman maayos lahat. Hindi ko lang alam kung anong nangyari ngayon. Gusto mo bang tulungan kita? Hindi na po kailangan. Trabaho lang to. Hindi ko ba kayang ayusin ang maliit na bagay na to? Kung hindi ko kaya to, wag na akong magtrabaho sa kumpanya. Wag kang mag-alala, hindi ko hahayaang malugi ako. Tingnan mo ako, ngiti. Ngiti. Sa kaliwa, tumingin ka sa itaas. Tingnan mo, ang tigas ng tingin mo. Pwede bang pakalmahin mo ng kaunti? Paano ko pakakalmahin? Ganito, isipin mo. Tinitingnan mo ang taong gusto mo. Bakit? Tinitingnan ka. Ikaw ang taong gusto ko. Hayaan mo akong tumingin sa'yo ng 3 minuto, baka lumambot na. Bawal manligaw ng kliyente habang may kooperasyon. Ito ay issue ng profesional na etika. Mag-asawa tayo. Hindi pa rin pwede. Masyadong mahaba ang 3 minuto. Mayroon namang mabilis na paraan. Gusto mong subukan. Anong paraan? Sasabihin ko lang sa'yo kung ipipikit mo ang iyong mga mata. Ano ba yan? Ang misteryoso mo naman. Ipihit mo. Kumusta? Tingnan mo, may pagbabago ba? Lanan. Iyan ang tingin. Panatilihin mo, panatilihin mo. Panatilihin mo. Okay. Simulan na ang shoot. Lanan. Tumingin ka sa akin. Ngiti. Tumingin sa kaliwa. Tingin. Bigyan mo ako ng tingin.
Maganda. Ang galing mo kumuha ng litrato, mahal. Tara na, kumain na tayo. Nagpalit ka ng sasakyan. Ma'am, binili po ito ng boss para sa inyo. Ha? Hindi ko rin alam kung anong model ang maganda ibigay. May isang babae sa kumpanya dati na gusto ito. Akala ko kayong mga babae, halos pareho lang ang gusto. Kaya binili ko na. Ang mga empleyado pala ng kumpanya ninyo. Ang yaman-yaman, naglakas loob pang bumili ng sports car. Siya ay isang rich kid. Araw-araw lang nagwawaldas ng pera, walang pinag-aralan. Kumusta? Gusto mo ba? Subukan mo. Ugh. Masyado itong kapansin-pansin. Paano kung kumuha na lang tayo ng mas simple? Ma'am, kung malalaman ng iba na, ang asawa ni Boss Jing ay nagmamaneho ng napakapangit na sasakyan sa labas, ay mawawala ng mukha ang boss. Kaya po, huwag kayong mag-alala sa pagmamaneho. Ayaw mo. Gusto ko. Salamat, mahal. Subukan mo. Ay, pero hindi pa ako masyadong magaling hindi ko pa rin kabisado ang pag-reverse. Siguro, magsanay muna ako ng 2 buwan bago ko ito i-drive. Tulungan mo ang ginang na iparada ang sasakyan sa garahe. Kakain muna kami. Sige po, boss. Ayos lang. Ay drive mo lang kung paano mo gusto. May insurance naman. Ang parking skills ni Assistant Chen, hindi pa rin kasing galing ng akin. Hoy, ikaw ba ang may-ari ng sasakyan na yan? Pasensya na po, kuya. Hindi ko po alam na parking space ninyo. Ililipat ko na po agad ang sasakyan. Hoy, inukupa mo ang parking space ko kagabi, kaya napilitan akong magbayad ng 200 piso na parking fee. Ay transfer mo sa akin ngayon din. CJ, cash o bank transfer? Gcash. Ang bata pa. Nagmamaneho ng mamahaling sasakyan, nakatira sa mansyon. Ang sarap maging babae, di ba? Ikalat lang ang mga binti, mayroon na ang lahat. Kuya, alam mo ba na illegal ang paninirang puri? Humingi ka ng tawad. O tatawag ako ng pulis. May nasabi ba akong mali? Ha, kayo, mga babae. Hindi lang kayo araw-araw nang hihingi sa internet. Kundi pati rin mga abusado sa parking. Kung ako ang tatanungin, ay donate mo na lang yang sasakyan na yan. Napakaraming ulila ang hindi makakain. Gumawa ka ng mas maraming kabutihan. Para sa mga ulila na tulad. Ikaw. Anong ginagawa mo? Sabi ko na nga ba, may sugar daddy siya. Tamang-tama ang dating nyo. Sinuntok niya ako. Magre-report ako sa pulis. Sir Paolo. Ikaw. Huwag mong isipin na, dahil boss ka, kung sino ka na, nakatira rin ako dito. Hindi ba gusto mong mag-report sa pulis? Siya ay sangkot sa paninirang puri at pananakit ng iba. Papunta na ang abogado ko. Dalhin muna siya sa security office. Hoy. Siya ang nauna. Siya ang nangapi sa parking space ko. Dahil may mamahaling kotse. Pwede nang umukupa ng 2 parking space? Ha? Hindi marunong mag-park ng paatras ang asawa ko. Ang 2 parking space na yan ay binili ko para madali siyang makapag-park. May sakit ka. Dalhin siya. Ayos ka lang ba? Bakit? Natakot ka ba? Salamat po. Walang nagbibigay sa akin ng matibay na suporta dahil ako ay isang ulila na nawalan ng mga magulang. Sa buhay ko dati, si Marco lang ang kasama ko. Ngayon, parang mayroon na rin akong Paolo. Asawa kita. Karapatan kong protektahan ka. Hindi na kailangan magpasalamat sa pagitan natin. Magpapalalim ng damdamin. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Mag-o-overtime ka ba ngayong gabi? Kung ganun, umuwi ka ng maaga ngayong gabi. Magpapalalim tayo ng damdamin. Aalis na po ako. Ate Bea, ito yung delivery na galing sa front desk. Sabi may nagpadala para sa'yo. Sigurado ako, asawa mo ang nag-order nito, di ba? Pero, ang ibig sabihin ng dilaw na rosas ay, paghingi ng tawad at pagsisisi. Nag-away kayo. Hindi naman po. Siguro, di lang siya masyadong nag-iisip. Hindi niya masyadong pinag-isipan.
Natanggap ko na po yung bulaklak. Ang bango, gusto ko po. Si sir, bumili ng bulaklak para kay ma'am. Hindi man lang ako pinapanta. Nako, matatanggal na ba ako sa trabaho? Mag-order ng isang bungkos ng dekalidad na pulang rosas. Bukod pa rito, mag-order ng 300 afternoon tea. Ipadala lahat sa kumpanya ni Bea. Opo, sir. Ipadala sa pangalan ng asawa ni Bea. Sige po, sir. Mga kasamahan, pumunta po kayo sa 9th floor pantry. Ang asawa po ni Ma'am Bea ay nagpa-afternoon tea para sa inyong lahat. Mayroon po para sa bawat isa. Dali, kunin nyo na. Ate Bea. Ate Bea. Ang bait naman ng asawa, hindi lang nagpadala ng bulaklak at sorpresa. Nagpadala pa ng maliliit na cake sa mga kasamahan. Ang asawa ni Ate Bea, mayaman at mapagbigay. Ang mabuting tao ay yumayaman. Ako, isang hamak na babae, ay handang sumunod kay Ate Bea habang buhay. Huwag mo akong kalimutan kapag yumaman ka. Paano naman nakarating ang presensya ni Pao dito sa kumpanya? Ma'am Bea. Ito ang mga pulang rosas na pinadala ng asawa mo. Pinirmahan ko na para sa'yo. Para din sa akin to galing sa kanya? Oo nga. Nakasulat naman ang pangalan mo dyan. Sige na, bababa na ako para kumain ng cake. Wow, ang tamis naman ng usapan. Kumain tayo mamaya pag-uwi. Ang milk tea ay low sugar. Ang cake ay green grape flavor. Sana magustuhan mo. Ang ibig sabihin ng nakaraang bulaklak ay hindi maganda. Malas, itapon mo na lang. Kaya pala, nagkamali siya ng pagkakaintindi sa kahulugan ng bulaklak. Kaya nag-order siya ng mas malaking regalo para bumawi. Umuwi ka na. Halika, halika. Maganda ba? Amoy mabango ba ang buong bahay? Engan. Maganda. Ang bango. Esan. Engan, kain na. Hello. Hello, ako ang blind date na ipinakilala ni Lola Santos. May oras ka ba? Mag-dinner tayo? Pasensya na po. Hindi po ako nakikipag-blind date. Blind date po. Pero narinig mo, tinanggihan ko. Hindi ko nilabag ang batas ng kasal. Naniniwala ako sa'yo. Kain na tayo. Hello, Lola. Bea, ano bang nangyayari sa'yo? Lahat ng blind date na ipinakilala ko sa tinanggihan mo lahat. Lola, busy po ako sa trabaho. Wala po talaga akong oras para sa blind date. Hindi mo na pwedeng i-delete ang iba. Hindi mo rin pwedeng tanggihan ang imbitasyon nila. Kung marinig ko ulit na may nagreklamo na hindi ka nakikipagtulungan sa blind date. Diretso akong pupunta sa kapital para sunduin ka. Lola, pasensya na po. Kasal na po ako. Ha, anong sabi mo? Sabi ko po, kasal na. Ang asawa ko po ay si Marco. Utos ng magulang, salita ng tagapamagitan. Paano mo basta nalang desisyunin ang sarili mong kasal? Malinaw na aayusin ng pamilya ang kasal mo. Bakit ka nagmamadali? Kung buhay pa ang mga magulang ko, naniniwala akong susuportahan nila sa paghahanap ng lalaking mahal ko. Ang lamig pala ng relasyon mo sa lola mo. Pagkatapos mamatay ng mga magulang ko, hinati ng lola ko ang kanilang mana sa ilang bahagi. May nakuha ang tiyuhin ko. May nakuha ang tiyahin ko. May nakuha ang pinsan kong lalaki. May nakuha rin ang pinsan kong babae. Wala naman akong nakuha. Naaalala ko pa, noong nakatira ako sa bahay ng tiyuhin ko, ano man ang mangyari. Kailangan kong magparaya sa anak niya. Sa bahay naman ng tiyahin ko, kailangan kong magparaya sa mga anak niya. Kahit sila ang nagkamali. Kailangan ko munang pag-isipan ang sarili kong problema. Kahit binibintanggan ako, kailangan kong sabihin ng buong puso. Ayos lang. Ayoko nang mamuhay ng ganito. Na pinipigilan ng iba at umaasa sa kanila. Kaya umalis ako sa lungsod at pumunta sa lungsod.
Mula ngayon, kung nasaan, doon ang tahanan mo. Mula ngayon, kung nasaan, doon ang tahanan mo. Kahit na nagpakasal ako sa maling tao, ang pagdating ko sa lungsod ng kapalaran at pagkikita namin ni Pao, ang pinakamalaking swerte ko. Huwag kang gumalaw, maliban kung gusto mong malate sa trabaho. Bakit ba ang mga lalaki laging nagpaparamdam kahit saan? Hindi ako makakauwi para kumain ngayong araw. May lakad ako. Esav, CJ, Hoy, Kuya Paulo. Simula nang magpakasal ka, hindi ka na namin naaya lumabas. Ngayong gabi, kailangan mong mag-self-punish ng isang inumin. Tama, hindi namin inakala na si Kuya Paulo ang unang magpapakasal sa atin. At isa pa siyang under the saya. Baliw ka. Ako na ang mag-inom ng isa. Halika, halika. Hindi ba yan ang asawa ni Bea na nagpakasal sa Flash? Kaya pala nagpupunta rin siya sa mga business KTV. At nasa gitna pa. Tingnan nyo. Yan. Naiintindihan nyo na ba? Sige, alam ko na. Sige na, bilasan mo. Okay. Tama na, hindi na ako pwedeng uminom. Kailangan ko nang umuwi. Hoy, hindi. Pare, alas 9 pa lang, aalis ka na? Sa susunod na lang, sa susunod. Magtagal ka pa muna. Aalis na ako. Kuya, uminom ka pa. Kuya, ang ganda ng collarbone mo. Pwede ko bang hawakan? Ang puti naman. Umalis ka dyan. Bea, matagal ko nang sinabi sa'yo, normal lang sa mga lalaki ang maglaro. Akala mo ba kung anong klaseng tao ang napangasawa mo sa flash marriage ninyo? Tingnan mo. Mas malala pa siya sa akin. Hindi mo ba kaya ang emotional cheating? Eh di mag-divorce na kayo. Hindi ako makakauwi para kumain ngayong gabi. May lakad ako. Bebs, miss na miss kita. Umuwi ka na. Dito ka na lang muna tumuloy ng 2 araw. Sige. Asawa ko. Asawa ko, asawa ko. ang aming pribadong mundo bilang mag-asawa. Pakicheck ang DE footage ng Club Summit ngayong gabi kung nasaan ako. Ang taong ito ay si Carlo. Siya ang dating kasintahan ng misis mo. Dalhin mo siya sa opisina ko bukas. Gusto ko siyang makita. Bie. Paolo. Hoy, bakit ka nandito? Asawa ko.
Huwag ka nang magalit, pakinggan mo muna ako magpaliwanag. Yung dalawang babae sa litrato, sinadya nila akong hanapin. Hindi pa sila nakakalapit ng 2 segundo. Itinulak ko na sila, may kumuha ng litrato ng palihim. Biniktima ako ng setup. Hinanap ko ang staff ng Cloud Peak at hiningi ko ang PA footage. Tingnan mo. Chen Mian. Ang ex-boyfriend kong ito. Niloloko na ako noon pa man bago kami maghiwalay. Pagkatapos naming maghiwalay, ayaw pa rin akong makitang masaya. Sinadya niyang gumawa ng setup para paghiwalain tayo. Pasensya na. Napadalos-dalos ako. Mahal, simula ngayon, magpapaalam ako sa'yo kung saan man ako pupunta. Sa ganoong lugar, hindi na ako pupunta. Sa totoo lang, Mahal, kung sasabihin mo, ang mga bagay na ayaw mo, babaguhin ko lahat. Ang mga bagay na hindi mo matanggap, hindi ko nagagawin. CJ, Wala na tayong pagitan ngayon, di ba? sa ngayon wala na siguro. Ngayon, natakot ako sa pag-alis mo ng bahay. Mahal, hindi mo ba ako aliwin? Tabi, Assistant Chen, nasa baba na ako ng building ng grupo. Sige, sasanduan kita agad. Somshi, gusto mo talagang makipaghiwalay sa akin, ha? Simula ngayon, hindi mo na ako maaabot. CEO Jing, matagal ko nang naririnig ang pangalan nyo. Ikaw pala, ang asawa ni Somshi na mukhang walang silbi. Siya pala ang CEO ng White Crane Group. Si Somshi, naging asawa ng CEO ng White Crane Group na. Nandito na ang tao. Salamat sa inyong pagod, mga kasama. Dalhin nyo na siya para imbestigahan. Ano bang nangyayari dito? Ginoong Chen Mian, kahapon, nagplano kayo ng paninira sa iba, lihim na kumuha ng ilegal na litrato, sinira ang reputasyon ng iba, nilabag ang karapatan sa imahe ng iba, at nagdulot ng malaking pinsala sa biktima. Nagsumbong na sa pulis ang aming amo. Hindi, wala akong ginawa. Lahat ng ebidensya, isinumite na namin sa pulis. Kung may sasabihin ka, sa presinto mo na lang sabihin. Bukod pa rito, dahil sa sobrang nakakapinsala mong ginawa, hinihingi namin na bayaran mo kami ng 200,000 piso para sa danyos perwisyo. 200. Siyempre, kung hindi mo kayang bayaran, ang legal department ng aming grupo ay formal kang kakasuhan. Ginoong Chen, sumama na po kayo sa amin. ay, siya pala si Zhang Hinyan. Bea, bakit mo hawak ang family picture ko? Maria, ito ba ang kuya mo? Oo, siya yan. Siya ang masamang kapitalista. Si Zhang Hian Ian, HMM. May iba pa ba siyang pangalan? Ah, ang tawag niya sa labas ay Jing Zuo. Bea, anong nangyari sa'yo? Hindi kaya nagkagusto ka kay kuya. Maria, HMM. sumama ka sa bahay ko. Ipakikilala ko sa'yo ang asawa ko. Sige. Tara na. Halika. Ang galing ng asawa mo. Ang ganda ng bahay na binili niya. Umuwi na ang asawa ko. Hi, hello. Ako ang best friend ni Bea. Kukuku. Kumain ka ng mansanas. Maria, ipakikilala ko sa'yo. Ito ang asawa ko, si Jingzhu. At ito naman ang best friend ko, si Maria. First time niyo magkita. Hindi ba kayo masaya? Dapat ba kaming maging masaya? Kapag sinabi mong kilala mo ako, babalatan kita ng buhay. Kapag sinabi mong kilala mo siya, babalatan din kita ng mag-usap muna ka. May sariwang juice sa kusina. Kukuha ako para sa'yo. Kuya, Tumahimik ka. paano ka naging asawa ni Bea? Huwag kang magsalita.
Ikaw ang lalaking nanloko sa kanya para magpakasal at magparehistro noon. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, magbayad ka. Halika. Uminom ng juice. Asawa ko, ito ang paborito mong dragon fruit juice. Dali. Ayaw na ayaw ni kuya sa dragon fruit juice. Ang bait naman ni asawa ko, inubos niya lahat ngayon. At ito pa, ang paborito mong chips. Ah, Yun, masarap. masarap, di ba? Maria, tingnan mo. Lahat ng inihanda ko para sa asawa ay paborito niya. Di ba ang bait ko sa asawa ko? Oo. Bea, namimiss ko na ang nanay ko. Ihatid mo na ako sa labas. CJ, Ha, Bea, paano ka nakatulog kasama si kuya? sikreto lang. Hindi pa alam ng kuya. Nakilala ko na siya. Ha, Matagal niya akong niloko, kaya natural lang na ibabalik ko sa kanya. Alaynan. Nakamali ako ng higaan. Ay, mahal, ang tagal mo ng pihikan sa higaan. Hindi ba dapat ang tatlong kondisyon na yan ay isama na sa agenda? Hindi pwede. Ang pagiging pihikan ko, hindi pa ako sanay sa higaan. Ayos lang. Sasabayan kitang masanay. Ay, mahal, kung papayag akong sundin ang tatlong kondisyon, pwede rin. Lanan, Pero, kailangan mo ring sundin ang isang kondisyon ko. sabihin mo, Sumama ka sa akin sa bahay ng tagak at manatili doon ng isang buwan. anong gagawin mo sa bahay ng taga? Phew, wala ang mga magulang ni Nena sa bahay. Nababagot siya mag-isa. Sasabayan ko siya. Malaki na siya, kailangan pa rin ng kasama. Hindi ka ba sanay sa bahay ng tagak? Kung ganoon, wag na lang. Ako na lang ang mananatili sa bahay ng tagak ng isang buwan. Teka, mahal, pumapayag ako. Pero kailangan mo akong bigyan ng kasiyahan. Ngayong gabi, 7 beses. Bebs, miss na kita. Ay, wag kang magkunwari. Nagkita lang tayo kahapon, ah. Ay, sir. Magandang araw po, sir. Maligayang pagdating po sa bahay ko. Maupo po kayo. Ang bahay nyo, hindi man lang naghahanda ng tsaa para sa bisita. Meron po. Ako na po ang maghahanda ngayon. Sir, inumin niyo po ang tsaa. Magtimpla ka pa ng lemonade, 45 degrees, lagyan ng kaunting pulot. Opo. Oh. Sir Jing, ang komportable mo naman sa bahay ng best friend ko, ah. Hindi ba't nakapunta na ako dito dati? Isang beses lang, ganoon na agad ka komportable. Narito na po ang lemonade. Mahal, may gusto ka pa bang kainin o inumin? Papuntahin ko ang best friend mo para maghanda. Oy, kuya, ang gabi na, hindi ka pa natutulog. Hinahanap ko ang asawa ko. Hindi ka na rin bata, maghanap ka na ng boyfriend. Ayoko matulog kasama ka. Pupuntahan ko si Zhang Henny. Asawa ko. Sasama ka ba sa akin matulog ngayong gabi? Hahayaan kitang hawakan ang abs ko. Ayoko hawakan. Hindi ako manyak. Sabi ng best friend mo, gustong gusto mong tignan ang abs. Gabi-gabi, abs ang tinitignan mo. Papasok na ako sa Susunduin kita mamaya. bye-bye. Miss Somshi, sa wakas, nahintay din kita. Ikaw si. Si Shujin Chong ako. Noong nakaraan, ang blind date na ipinakilala ng lola mo. May oras ka ba pagkatapos ng trabaho ngayon? Magkasama tayong kumain. Sir Tsu.
Kilala mo si Songxi? Siya ang blind date ko. Sir Jing, kilala mo rin ba si Songshi? Siyempre. Siya ang asawa ko. Sino mo siya? Asawa ko. Ngayong umaga, hinatid ko siya sa trabaho at sinundo ko rin siya mamaya. Sakto namang nakita ko si Sir Xu na nanliligaw. Maganda ang dilaw na rosas, pero hindi naman pwedeng 2 beses ibigay, di ba? Pasensya na po, Sirks, pero ito ang asawa ko. Itong bulaklak, kung may oras ka, ibigay mo na lang sa iba. Sige, mag-usap muna kayo. Aalis na ako. Bye-bye. Asawa ko. Regalo para sa'yo. Bakit bulaklak na naman? Ang pagbibigay ng bulaklak sa asawa, hindi ba't dapat ito ang pang-araw-araw na gawain ng lalaki? Simula ngayon, Lunes, Miyerkules, Biyernes, bulaklak. Martes, Huwebes, Sabado, cake. Sa linggo, gagawan pa kita ng candlelight dinner. Asawa ko, sa hinaharap, kung may gusto kang anumang regalo, sabihin mo lang sa akin. Bibilhin ko lahat para ibigay sa'yo. Asawa ko. Nagsiselos ka ba? Engan, Sa totoo lang, ako talaga. alam ko. Siguro hindi ako sapat, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang ibang lalaki, kaya kailangan kong suriin ang sarili ko at punan ang mga pagkukulang at ayusin ang mga kahinaan. Sa ganitong paraan, mapapatatag natin ang relasyon ng ating kasal. Siya, ganito lang. Nagtagumpay sa pag-brainwash sa sarili niya. Tama ba ang sinabi ko? Sobrang tama ng sinabi mo. Asawa ko, sigurado akong magiging isang napakagaling na asawa. Siyempre naman, ngayong nakasama ka na sa family register namin, simula ngayon, tao ka na ng pamilya ko. Bakit hindi ka na nagpapanggap? Zanghin yan. Ang asawa ko, sa harap ng iba, kinilala na ang posisyon ko. Kung magpapanggap pa ako, parang hindi na ako marunong tumanaw ng utang na loob. Why, Nining? Shibaw, bilisan mo, iligtas mo ako. Kung manggahas kang apihin ang best friend ko, papatayin kita. Kung manggahas kang hilahin ang buhok ko, hindi rin ako madaling apihin, papatayin kita. Sophia, sasama ako. 2 tayo laban sa isa. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Bitawan mo. Ay, mahal. Kung mangahas kayong apihin si Sophia, papatayin ko kayo. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Sapat na. Mangahas kayong saktan ang asawa. Marco, pag uwi ko mamaya, yari ka sa akin. Ibaba mo ang sapatos. Ibaba mo. Huwag mong saktan. Sinaktan mo ang asawa ko. Kuya, ako po ang may kasalanan ngayong gabi. Kung papatayin nyo, ako na lang po. Palayain nyo po ang best friend ko. Kakakasal lang niya sa inyo. Kung tatakutin nyo siya, wala na kayong asawa. Ang lumang patakaran. 500 push-ups, gagawin ko sa kwarto. Nagkamali po ako. Hindi ka ba nasaktan? Halika, titingnan ko. Mahal. Marami pong nainom si Sophia ngayong gabi. Baka bukas na lang po siya gumawa? Naawa ka sa kanya. Kung ganun, ikaw ang gumawa para sa kanya. Ha? Gawin mo ang 200 para sa kanya. Gawin mo sa akin. Ako? Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Kung ganun, ipapagawa ko kay Marco ng 500 pa. Marco, Ako na. Ako na. lumapit ka. Bilisan mo. Mas bilisan mo pa. Hindi mo na kaya. Hindi ko na po kaya. Pwede po bang utangin ko muna? Paano naman utangin ang ganitong bagay? Kung ayaw mong gawin, edi si Habi na lang ang gagawa. Tara. Sa kwarto tayo gagawa. Ang pagod ko. Tutulungan ko na po si Tita Maria magluto. Sasama rin ako. Hindi ka pwedeng sumama. Mahal, sa wakas, pwede na tayo magkasama ng hayagan.
Tumahimik ka. Ma, legal po kami. Ang asawa ko ay si B. Reyes. Hindi ba siya ang matalik na kaibigan ni Herne? Kailan pa kayo nagkarelasyon? Hindi po kami nagkarelasyon. Kasal na po kami. Nagpakasal po kami noong ika-4 ng Abril. Ikaw talagang bata ka. Nag-uwi ka ng asawa. Hindi mo man lang sinabi agad. Wala pa akong dalang pera. Zaibaw, wala naman siguro siyang pinilit sa'yo, di ba? Huwag kang mag-alala, nandito ang lahat ng matatanda sa pamilya. Kung pinilit kanyang magpakasal, kami ang bahala sa'yo. Wala, hindi po niya ako pinili. Nagmamahalan po kami kaya kami nagkasama. Talaga, hindi ba't gusto mo? Si Kuya Herne, bakit bigla kang nagpakasal sa panganay? Ay, ma'am, huwag niyo na pong alamin kung sino ang pinakasalan ni Zaibaw. Basta, sa atin pa rin siya. At saka, hindi ka ba masyadong nanonood ng short dramas sa lipunang may batas? Saan ka naman nakakita ng sapilitang pag-ibig? Ang ugali ng kuya mo. Nagpakasal ng patago. Hindi man lang nagsabi. Kasing nakakainis ng tatay mo noong bata pa siya. Lolo, ma'am, mula ngayon, si Zaibaw ay opisyal ng magiging miyembro ng ating pamilya. Makakasama na siya sa ating family register. Kahit mamatay siya, sa ating libingan pa rin siya ililibing. Hoy, masama yan. Handa na ba ang bahay niyo? Magkano ang dowry? Kailan ang kasal? Ah, yan ang hindi ko napaghandaan. Pero, mahal ko, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa'yo ang isang ingrande at marangyang kasal. Mahal, ang daming ang pao. Ang daming pera. Hindi lang yan, tingnan mo. Galing kay lolo at lola, lola at lolo sa ina, tatay at nanay, at kay Zhang Herning at Zhang Hexing. Sa susunod, ikaw na ang mag-iina ng lahat ng perang ito, mahal ko. Hindi po mahirap, hindi po mahirap. Mahal ko, ang saya-saya ko rin. Ang saya-saya ko rin. Mahal ko. Kamakailan lang may natutunan akong bagong mga galaw at diskarte. Sa tingin mo, hindi ba mas masarap kapag mas matagal ang pagluto? Kung gayon, huwag ka nang magsalita pa. Patayin mo na ang... Talaga? Lutuin na sa malakas na